pinupuyos mo kami ng dakilang. Ang aming pag-iyak ay hindi pag-iyak ng sinagpis, bagkus ito'y pag-iyak ng dakilang pag-ibig sa atin. Ito'y pag-iyak ng joy na hindi namin mararanasan sa mundong ibabaw, bagkus sa inyo ng Lord Jesus Christ. Salamat. Naririto na naman po kami sa harapan. Lord, hindi namin isang sasabihin, Lord, come quickly. Lord, salamat. At patuloy mo kami pinupuyos na iyong dakilang pag-ibig. Patuloy niyo pong pinalalambot ang matitigas namin puso. Naway, yung patuloy na matitigas ang puso sa panambahang ito, saksakin mo na dalawang talas na iyong salita na magkaroon sila ng kalayaan ayon sa ninsa. Kasama ako nagsasalita ito. Salamat. Sa katugunan, babahagi niyo sa bansa. Hayaan niyo pong isipin namin kami basahan lamang sa inyong harapan. Lord, una-una po sa lahat, pinapupurihan po namin kayo. Pinasasalamatan, pinadakilan. Lord, kayo po ang may likha ng langit at lupa na sa sangkatauhan. Lord, ito kami sa iyong harapan. Nagpapakumbabang humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala. Pagkukulang po namin sa inyo sa mga nabanggit ng aming labi, naisip ng aming isipan, hindi po kalugod sa inyo. Sa nagawa ng aming katawang lupa, karamihan nagagawa ng aming katawang lupa, Lord, linisin niyo kami sa inyong harapan at linis ng puting bulak po, Jesus Christ. Laging karapat dapat po kami sa pagharap namin dito sa banal yung lugar. Lord, alam niyo, nababasa niyo, Lord, karamihan sa nananumbahan ito, pagkatapos ng ensayo, paglabas ng panambahan, nakalimutan kayo. Mararamdaman lang po namin ito kung ang mensahe ay tumatanim sa amin dahil may nagbabago sa amin. Nababawasan po namin ang aming pagiging prideful sa inyo, Lord. Lord, patuloy niyo po kami kastiguhin, Lord, sa iyong banal na salita. Nang tuluyan kaming magkaroon ng kalayaan po sa inyo. Lord, patuloy niyo kaming pagharian, Lord, Jesus Christ. Tulungan niyo po kami ma-enhance po namin pananampalataya po namin sa inyo. Hindi po masayang ang pinunta namin dito sa panambahan. Patuloy magkaroon ng conviction sa inyong Holy Spirit. Patuloy mag-work ang Holy Spirit po sa bawat isa sa amin. Hindi lang po sa paglood ng panambahan po niyo, bagkus sa labas ng panambahan, sapagkat pinauunawa niyo po sa amin every milliseconds kayo'y nasa aming buhay habang kami may hininga. At ang kinatutuwa po namin dito, may pangalawang buhay kami nagmumula po sa inyo matapos kaming mawalan ng buhay dahil sa aming kasalanan. Lord, maraming salamat sa pagpapaunawa niyo po sa bawat isa. Lord, uulitin po namin naway tumimo sa amin ang mga mensahe ipapahayag ng aming mga kapastoran. Lord, pinaunawa niyo po sa amin gaano ang kagaling ang pastor mag-press ng iyong mensahe kung yung nakikinig ay wala talagang pag-decide na magpasakot sila. Nawawala po, na-useless po ang lahat, Lord. Please, Lord, sipakin mo kami ng iyong matatalas na salita na sagay matutunan namin magpakumbabang po sa iyo. Matamo po namin ang kaligtasan, matagal nyo na binahagi sa atin, Lord Jesus Christ. May 2,000 isang panakaraan. Lord, naway mapasama kami sa rapture na sa ito'y nalalapit yun ang gagawin. At hindi kami maiwanan dito sa mundong aming kinagalawan. Maraming salamat, Lord. Patuloy ingatan mo ang building nito, Lord. Naway, Lord, sa mga nakasira dito, yung mga nakakakinig din yung mensahe ng praise and worship po namin ay maging maganda sa pandinig nila. At sila po sa mga yung dadalhin dito sa panambahan. Makasumpong ng nakaligtasan mula sa inyo. Makakilala po lang sa inyo sa panamagitan ng panambahan na ito.
sa magitan ng ginagamit ng pastor, Pastor Bruna, Pastor Haile, Sister Dorothy, maging ang inyong lingkod. Kaya ilingan po namin, Lord, ay declare kayo, Lord. Karapatan po namin mag-lecture, Lord. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin, Lord, dito sa inyong panambahan, Lord. Hindi lang lamang sila nakaupo, nakikinig, subalit ang pakikinig nila, Lord, alam niyo po, binabaliwala nila paglabas ng panambahan. Alam po ninyo yan. Kaya Lord, karapatan po namin i-declare ang lahat ay maging makatotohanan, magpasako po sa inyo. Lord, isa po ang samot namin dalangin. Pasalamat po, Lord, sa ibibigay niyo namang mensahe sa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. Glory to God. Handa na po tayong matanggap ang sermon ni God? Ang sino man masaktan sa mensahe ni God mapanag. Amen. Ayan, kita mo silang lahat sa loob, di ba? Yan na. Okay na. Ayan naman to. Na may panimula tayo at may umpisa. Ang ating muna itatopic ay introduction. Tanong, may ilang namumuno sa ating bansa? Sa pamumuno, may namumuno sa Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, kay Sara Duterte. Resign na po. Wala na. Resign na? Para nahuli ako sa balita. Ba't natabi ko ito matama? Nakalipas na pamumuno. Ito naging topic sa leader, binigay sa akin ni God kasi pasok ito sa bawat isa sa atin. But, nakakalungkot kasi may pinuno tayo noong nakaraan na abogado. Lahat ng posisyon na narating niya. Subalit, naging mahina po siya. Bakit ka mo naging mahina? Malayo siya kay God. Ang desisyon niya bilang tao ay sinasagot gawa niya. Tandaan po natin, ang lahat sa atin binigyan ng karapatan, God, magbagong buhay at tumanggap sa Kanya. Kaya binigyan tayo ng free will. Bagamat lumiko tayo, ginawa lahat ng kasamaan. Propetang Paul, naging masama siya kay God. May marami sa pinagpapatay eh. Ganon din ang ginawa ni Pangulong Duterte. 30,000, pinatay. Kung yung mabuhay na yun, hinayaan niya mabuhay. Magkakaroon ng kaligtasan yun eh. May mga nakukulong, nagbabagong buhay. Kagaya natin, isa tayo sa nakakulong. Bakit? Inalayo tayo ni God sa pamilya natin. But nakakatuwa kasi nakakilala tayo kay God. So simple lang. Sila nalayo, mga nakakulungan, nakatanggap din sila kay God. So naging negatibong pamumuno. So lahat. Ganon din si Sara Duterte. Nakakalungkot kasi itong mga huling buwan, nawibindang na yung kanyang kaisipan. Kaya mo, sinasabi niya, pupugutan niya si Pangulong Bongbong Marcos, kaya yung labi ni Ferdinand Marcos, itatapon sa West Philippine Sea. Pero hindi kasi, ba't nawala na po talaga sa focus? Sabi nga, kailangan na niya ng psychology na? Psychiatrist. So, why? Because of kapangyarihan ng salapi.
because of kapangyarihan mismo. Matagal pang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, super nice itong kunin. So, at ang masakit pa nito, nakakalungkot, itinakwil nila si God. Mas nais nila mapunta sa impyerno. Ang sabi pa nga ni Sara Duterte, doon na ako maging presidente. Akalain mo, kukunan pa ng posisyon si Satan, maging presidente sa doon. Ganun ka, kasi mag-iingat po tayo sa ating dila. Pinaunawa tayo ni God sa atin. Ang pinakamaliit na parte ng katawan ay siyang matindi gumawa ng kasalanan. Kaya, napaka-positibo kung gagamitin natin yung dila sa pagtutok about sa mensahe ni God. Tuyain man tayo, walang problema yun. Kasi nasa mensahe niyan, mapalat yung sinutuya, kaya itataas ko. Dahil, pinagmamalaki niyo ako sa kanila. So, may mensahe si God na ibinigay sa atin. Salamat kay Haring David. Ito muna, para muna natin yung magiging kapalit. Magiging kapalit ng pagtatakwil natin kay God. Ayan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya, gaya na nabanggit natin kanina, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, sakto lahat ko, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyos. At sa lahat ng mga sinungaling, sa kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan na niningas ng apoy at kasurpreso. Matakot po tayo doon. Mapasok ang nga lang ng mantika Matindi na. Now, pangalawang verse. Paalala sa atin ito Hindi lang doon sa binanggit natin Matthew 10:26. At huwag kayong mga takot sa mga nasisipatay sa katawan, dapat hindi kayo nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katatakutan ninyo, iyaw mapapuksa sa kaluluwa. Pinaiingat natin natin. So, nang hindi tayo mapunta sa impyerno. Kasi sa ating salita ay nakakagawa tayo ng pagpapatay sa kapwa natin. Pag hindi natin ginamit sa tamang paggagamitan ng ating mga dila. Matthew 25:46. Ang mga ito ay mapagpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapuan ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. O saan ka pa dumanas matuwid? Maging matuwid tayo para mapunta tayo sa place ni God. Matthew 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay. Matthew 25. Ang mga ito mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapuan. Ayun. Punta na po tayo sa mensahe ni God. Weak leaders. Yun. Ito po siya. Mayroon tayong tatlong paunawa sa bawat isa sa atin. Applicable po sa atin to. Pain, critical, and weak challenge. Paano po tayo magiging positibong binigyan ng authorization ni God? Halimbawa sa ating mga work, binigyan tayo posisyon, supervisor o lead man. So, paano ba tayo magiging matagumpay dito sa ating panambahan sa music ministry? Paano ba tayo magiging positibo sa ating pagiging lead? Huwag natin i-apply ang ating pride. Maging humble tayo sa nakababa sa atin. Paano magkakaroon ng mapalapit natin ang ating sarili sa mga nakababa sa atin? Yun. Ito ang mensahe ni God. Basahin lang po natin. At salamat kay Haring David at nakatuning tayo sa kubinan mula kay Abraham papunta kay David, kay Moises. So kaya tayo narito ngayon. So basahin lang po natin. Awit 2021. Sa iyo ba ay papanig mga hukom na masama, na ang laging kapasyahan ang hatol na hindi tama? Sama-sama silang lagit ang matuwid, ang kalaban, ang hatol na walang sala ay hatol sa kamatayan.
So, gaya na natin panimula kanina, ito ay sinakatuparan po nila. Bakit ka mo? Dahil malayo po sila, walang Diyos sa kanilang buhay. So kung in-apply nila si God sa kanilang buhay, magiging positibo sila, maging leader sa nakakababa sa kanya. Pain o mapaamo. Tanong, ano ang aral ng pagpapaamo ng dila? Nabanggit na kanina. Ingatan natin ang ating mga dila. Dahil ito ang pinakamakapangyarihan na paggawa ng kasalanan. Puso, isipan, dila. Silang tatlo magkakaibigan sa paggawa ng kasalanan. Ano ang aral ng pagpapaamo ng dila? Gumamit ng mapagpapatibay na salita. Ang sabi ng Biblia, walang masamang salita ang dapat lumabas sa iyong bibig, kundi mabuti para sa ikatitibay ng pangangailangan upang magbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kaya mas maganda nga yung bibulkas lagi natin yung mensahe ni God. Pag malaki natin si God, mas malawak na nga yung atin dapat magagawa May social media na. So, punta tayo doon sa binigay ni God na mensahe. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatibay ayon sa pangailangan upang ito ay kaya mapag-aral po tayo sa ating bibigkasin. Ang mapag-isip din tayo. May mga senaryo kasi na minsan binibigyan tayo ng problema pagsubok. Ang mga tao nakakagalit natin, biglaan On the spot, hindi tayo nagiging mapagmatyak. Hindi ka na. Baka itong binabanggit sa akin may binibrainwash ako para ako maging masama tao. Dapat pinag-aaralan po natin ito. Kaya nga na dito, pumapasok yung puso, isipan, at tira. Once sa pag-isip natin na pag-aralan muna yung mga napakinggan natin mga mensahe mula sa kapwa. Ito'y magagamit natin na hindi tayo magiging negatibo on the spot, pagpasya. Nangyayari ito sa ating panambahan. Siga na nakakalam, ulitin po natin. Huwag po kayong tumingin sa akin ha. Isa rin po ako makasalanan. Huwag kayong titingin sa akin. Bagkus, kay God kayo tumingin. Dahil ang pinunta natin dito, si God at hindi sino man. Now, i-focus po natin yung ating puso't isipan sa mensahe ni God. Kung gaano man tayo maging prideful, isa buhay na natin maging humble kay God. Kahit oras-oras tayo manambahan, laging pinaunawa sa atin ni God, kahit oras-oras tayo manambahan, useless ang lahat. May babasahin lang po ako. Hinahamon tayo ng Biblia na gamitin ang ating mga salita para tulungan ang mga tao para patibayin ang iba, hindi para sirain. Diba? Lagi tayo magbibigay ng advice sa mga kapwa natin. Actually ako noon mahilig ko magmamlak Mahilig ako mamlak. Nasa dalawang daan na yata may edit Pati yung amo ko mismo sa Saudi Arabia, na-black ko Hindi ko maintindihan salita Naka-add sa amin yun Now, dahil sa tinamin tayo ng pag-ibigan, tinigilan natin yun. May nag-persecute sa atin, pero pinasasalamatan natin. Nalala ko sa video niya. Ang isang tanyag na kasabihan ng siglar ay siya ang umaakyat sa pinakamataas na tumutulog sa isa pa. Matatanda rin sa post na Facebook, may nahuhulog kung saan inaangat. Now, siya ay umaakyat sa pinakamataas na tumutulong sa isa pa. Ang ating mga salita ay maaaring magkaroon ng hindi kapapaniwan ng positibong epekto. Kaya kaninang pinangitigan, mag-iingat tayo sa ating bibig kasi dapat laging naka-join in kay God ang ating babanggitin. Para ito makapagbigay ng kaluguran sa makikinig sa atin. So,
Ilan sa atin ang makasumpong ng malaking kaaliwan o pampatibay o dahil sa sinasabi ng isang tao sa atin, huwag maliitin ang halaga ng isang mapagpapatibay na salita. Short na mensahe sa kapwa, pag very positive ito, titimo sa kanya. Ito, pag-aaralan niya, yung mga narinig niya sa inyo, sa atin, sa bawat isa sa atin, na nagbibigay ng mga positibong marahil ay iniisip mo, ako'y pastor. Sinabi mo na iyong punto, kailangan kong gumawa ng ilang mga pagbabago sa paraan ng paggamit ko ng aking dila. Kaya masaya nga, masarap nga na nag-aaral tayo ng salita. Yung pagbabasa ng Holy Bible natuturuan tayo Kagaya ng sinabi natin, puso, isipan, nag-work. Ngunit, paano ko ito gagawin? Marahil ay sinubukan mong gumawa ng ilang pagbabago sa iyong pananalita, ngunit nauwi sa kabiguan. Bakit nauwi sa kabiguan? Wala tayo sa kaigatin. Lagi tayong tinatalo ng ating pride. Hindi nag-work ang mga positibong kaisipan sa atin. Bakit nagiging one-sided tayo? Ang gusto lang natin, yung sa atin lang. Gusto mo malaman kung ano ang magagawa mo para magtagumpay sa pagkakataon. Dito, kailangan mo magkaroon ng taga-advise, hindi lang ikaw. Huwag mo isipin na ako magaling. No? Ang bawat isa sa atin nangangailangan ng tutulong. Kaya mensahe nga ni God, kung may ibinibigay, sinisid akong tao sa inyo na mag-aalok ng tulong, huwag niyo silang tatanggihan kasi siya ay isinid ko sa inyo. Kadalasan nangyayari ito sa kadapatiran natin. Maraming beses siya binigyan ng blessing, hindi God. Pa, ang masama, nakakalungkot, pride. Kaya sabi nga ni God, dapat lagi tayo nagbabasa ng Holy Bible, natataniman tayo ng salita ni God. Para nalalaman natin yung kontra sa pagiging tao natin at pagiging Diyos ni God sa atin. Maraming beses na siyang ibilinis. Subalit patuloy niyang kinaiira ang kanyang pride. Kaya on the spot, nawawala. Now, punta tayo sa weak challenge and weak challenge. Ano ang masamang problema? Ang mga pinakamalaking issue na kinakaharap ng mga organisasyon ay hindi madaling lutasin. Ang mga ito ay malamang na malalalim at multi-layer, magulo at mahirap hawakan, na apektuhan na nakakaapekto sa isang malaking hanay na mga kadahilanan. Ito ay tinutukoy ni Kate Grant bilang masasamang problema. So kapag tayo laging negatibo mag-isip, hindi talaga mag-work yung pagiging natin, pagbibigay sa atin ng anong posisyon. Hindi mag-work. Kasi, basahin po natin sa kabataan. Ang matuwid ay kumukuha ang alam sa mga bagay ng tuka. Ang masama ay walang unawang makakala. So, ibig sabihin, kung tayo lang taniman na ng mensahe niyan, ito ay may sisa-apply po natin. At tatanggapin po natin ang anumang ibubroadcast ng ating pinakamababa sa atin. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng pagtutulungan. So magiging matagumpay tayo sa anumang task na binibigay sa atin. Lalo ito sa panambahan. Blessed po tayo kasi nagkakaroon tayo ng music ministry. May ugnayan sa isa't isa. Kaya yung pag-present worship natin, nararamdaman natin ang presensya ni God, pinakamahalaga sa lahat. At nakakalungkot, gaano man kagaling ang pastor na magsalita rito, useless ang lahat. Paglabas ng panapin, nakalimutan ng mensahe ni God. Alam niyo ba, pagkatapos ng preaching, naka-record yung video Pagpasok ng trabaho sa Sabado, binabalikan ko yung video. Bakit mo? Yung mensahe talaga. Kasi rumirima talaga. Hindi lang po pwede kasi punta ko ng panambahan,
makinig ka ng preaching, after that, burado ang lahat. Na-erase, what's out. Ang masama pa nito, nasa panambahan tayo, natutulog tayo. Isang kasalanan kay God. Tandaan po natin, ang binanggit ni God kay Moises. Noong nais kausapin si Moises ni God, alisin mo muna ang iyong sandalyas. Dahil in lugar ko, panan, bago kita kausapin. Yun, mga tanikala sa atin. Si Satan, maraming ginagawang paraan para itakwil, pabayaan, may walang bahala natin si God. Kung matutulog lang tayo rito, wala tayong pumunta ng panamba. Di ba? Minsan nato pulos kabilang church, kung hindi nyo pa kayang magpasakop kay God at wala nagbabago sa inyo, stop ang panambahan. Bumalik na lang po kayo sa panambahan kung kayo mismo at si God nagtutok one-on-one. Bakit pina-advise to? Bakit pinababanggit sa akin ni God? Ito isa nagawa, pinasagawa sa akin ni God. Doon sa module namin, every Friday may anak. Kasama ako sa nag-aanak. But, ang desire ko, makabalik sa panambahan. Nakakilala ko kayo nung elementary pa lang, sa GIL. Lagi akong may bag, 10 pesos eh. Para sa tayo. Yun. Nag-backslide. Naparusahan tayo ni God. Pero, hindi nakatingin doon si God eh. Sa katigasan ng ating ulo. Hindi. Sa ating mga nagawang pagkakasala. Hindi. Bagkus kung paano tayo tumanggap kay God. So, now, ganyan ang sinabi kanina. Dito sa pamamarang ito, matuwid ay kumukuha ang alam. May senaryo na nakapagbigay ako ng advice sa supervisor na ng Pakistan. Nabanggit ko na lahat ng mga kasamaan, illegal job, ginagawa. Mula nang punta ako ng tuwid hanggang 2020 yata, 2021, 22. Pasalamat kay God kasi nakinig siya sa advice ko. Bakit? Ipinaunawa ko sa kanya, hindi nyo ba alam ang kumpanya, ang trabaho mo, ang posisyon mo, blessing yan mula kay God? Na pagiging dalo yan ang pagpapala sa inyong pamilya. Magkano lang sinasahod namin sa sinasahod mo? Doon, nagrima. Ayaw pa makinig na ng one-on-one to. Gusto pa niya matwi kasi nagkandak ng meeting eh. O doon kayo rin nagdasi mo. Yung mga mali niya, napakinggan na lahat. Sige, ayaw mo nang tayo na nagtuto. O iparinig natin sa mga kasamahan natin. At salamat din, maganda yung naging resulta. Para kami isang family. Hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Bakit? Sigat eh. Sigat. Palalambutin ang palalambot. Ang kailingin ko nga sa kanila, naway, ipuhin sila na God, maging born, maging Christian sa Holy Spirit. Kalimutan nila pag di Muslim. Kasi, nakakawa pa ganun. Kagaya na mag-ama, nakakaawa kasi kinakulit talaga nila si God eh. Gusto nila mapunta sa impyerno. So, mag-ingat po talaga tayo. So, ganun. Now, but may magandang rito, magandang senaryo. May kapatiran tayo rito na kahit gusto nila magkaroon ng blessing, winawaksin nila yung blessing. Nagkakaroon sila ng ugnayan. Huwag kang titigil sa pananambahan. Mag-continuous ka sa pananambahan. May mga kapatiran tayo sa katawan ni Sir Arlene, sa katawan ni Kuya, wala ba si Kuya? But may kahilingan lang tayo. Ibaba ni Kuya ang kanyang pride. But salamat na ipag-pray po natin siya. Lalambot ang puso ni Kuya at matatanggap niya ang mga blessing na nais patanggap niya. So, pasalamat kay God dahil nag-work si God sa kanila, dalawa. Kasi hindi nila pinagpapalit yung araw ng panambahan. So, ibig sabihin, hinahanap pa rin nila si God. Yun. Now, ganito rin, may scenario pa.
naging matigas ang aking ulo, naging prideful ako sa pagiging advocate. Di ba may ano tayo ng Friday? Na on the spot na pauwi, termination, nag-away sila eh. Nang amo niya, tinerminate siya. So, pinangakuha siya, uuwi. Ngayon, on the spot na airport ko, sa puto. Nang minuto lang, segundo lang nga lang eh. Pagbalik ko ng messenger, may pin sa akin. Hold ko muna yung report, wag muna akong mag-report. Naka-report na siya. Kaya kung nagmatigas ako, pati ko pag makautusan, ikaw humingi ng tulong sa akin. Na kung hindi ko ginawa na i-hold yung report, tatawag yung pulo sa agency. Tatawag yung agency sa amo. Ano magiging reaction ng amo? Magagalit yung amo sa distance domestic helper. Hindi ngayon pauwi ang distance domestic helper. So yun magiging negatibo. Na kung naging positibo, hinayaan natin yung free will ng kapwa natin na pakiusapan, pakinggan yung pag-uusap natin, mangyayari. Naging positibo, nakauwi on the spot yung OFW. Kaya pinaunawa ni God, huwag nating tatapakan ang free will ng bawat sa atin. Tayong lahat may karapatan magpasya, magpatuloy kay God. Lalo na pagsigad na ang pinag-uusapan. Isa ba? Kung tayo may mga maling relasyon, yan pinakamahalaga eh. Dahil lagi natin, natapin ko na ito sa kabila eh. Na-exhort ko na sa prayer meeting yata ito. Ang panambahan ay nagiging pintuan ng paggawa ng patuloy na sangkap ng kasalanan. Una, maling relasyon. Pangalawa, tawag ng salabi. Gaya na kanina, sinabi ng kitigan, pag kay Moises, alisin mo yung sandalyas mo. Sa atin naman, alisin natin yung sumasagabal sa puso, diwa natin para makalapit kay God. Hindi naman ako perfect ng tao eh. Nakaranas ako mga babae. Question, hiningi ko ng kapatawang kay God. 2 taon lang kami, nagkasama ng aking asawa. Binigyan kami ng anak. Ba't salamat kay God, naging positibo akong tatay sa aking anak. Ba't ang malaki kong pagkakamali, pinayagan ko. Yung ano natin, yung kaisipan tao natin, namamali pala. Hindi pala natin naaarap yung kaalaman ni God na nabasa kong mensahe sa Matthew. Yung pinapayagan mo yung asawa mo, makisama sa hindi mo asawa, sa malaking kasalanan pala yun. Akala ko nakakabuti sa akin, nakakabuti dahil malawak ang unawa, mali pala. Hiningi ko on the spot kay God yun nung nabasa ko yung mensahe na yun. Natigil lang kayo sa pagtutok noong 2020 lang yata. Kasi kami nagtutok about sa anak namin. Kasi sabi ko sa anak ko, huwag kang magtatanim ng galit sa mama mo. Sa malaking kasalanan niya. Manatiling pag-ibig mo sa mama mo. Huwag ka rin makikinig ng mga negatibong advice na nakapaligid sa iyo about sa mama mo. Hindi mo alam ang totoong nangyayari. So, salamat sa may gitna, 23. 20 years na pala akong hiwalay sa aking asawa. Pwede na mag-asawa. Ang prayer ko, naway mabuo kami muli ng asawa ko. Pangalawa, Lord, kung hindi nyo na kami hayaang mabuo pang muli, kung maaari, hilingin ko magka-partner ulit ako. Subalit, hindi sa partner na malayo kami sa inyo. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan kayo na magiging panibagong relasyon. Sige, nakadabis. Dahil pag nakakilala tayo kay God, yung usaping mahal tawag na naman ng buyon. Kasalanan, dito sa kasalanan. Kaya kung tayo may maling relasyon, gumawa po tayo ng hakbang. Paging matuwid yung relasyon, yun nakakangkop sa batas ni God. Nakakangkop. Yun din ang kahilingan ko kay God. Kung hindi niyo talaga kayo hayaan mabuo pa mo ng aking asawa, naway ano yung kasal. Kasi kasal po kami. Kasi bawal yun Maging nakasunod sa batas ni God. So, lahat nakaayon sa mensahe po talaga ni God. Pwede ko nga kay God, God, Lord, kailanman hindi niyo ako binigo sa aking pananalangin. Lalo sa kapwa. Higit pa sa akin kung ako naman nanalangin pa sarili. Diba? So, kasi lagi natin iniisip na
iniisip na, hello, punta tayo sa kritikal, nawala sa isip ko tuloy. So, focus lang po tayo sa mensahe ni God. Critical challenge. Ay pag mensahe pa pala nito, ipapataw ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at ang pinuno ng kanyang bayan. Ubasan, mahirap, inyong samsam, inyong tahanan. Ito pa tayo iniisip kanina. Alam niyo ba yung ginagamit kong bed bag? Alam niyo ba yung ginagamit kong bag? Isa pala yung suhol. Napag-alam. Ngayon ko lang sasabihin ha, pero matagal ko na alam. Nadulog pa tayo sa kabila. Bakit nagkaganon? Gusto nilang manatili ako sa kanila. Sabi ko kay God, Lord, kayo tumawag sa akin para hanapin ko kayo at hindi yung mga namumuno sa panambahan. Nangyari, yung build ba na napakinggan ko, minsan sa mismong dila niya, nagpasalamat ko personally. Salamat, binigyan mo ko, hindi ko akala bibigyan mo ko. Oo, kay God lang pa, salamat sabi niya. Binigay ko yan para magpatulog ka. Eh, ba't nagkaroon? Nag-ano sa akin, kaya ito yung, Lord, hindi ikaw tumawag sa akin. At hindi yan sino man, ba't ako susulan? Material things, para lang tayo, mistake. Mali. Kaya doon ko napag-isip-isip. May kabuluhan na sana eh. Yung mga blessing na binibigay sa atin, kung wala yung may mali kang ang tawag doon? Motibo. Nung nalaman mo yung mali motibo, wala nang saysay yung binigay. Kasi hindi mo hiningi yun eh. Kusa yung binigay sa'yo. Bagamat pinagpasalamat ng personal, pero mali pala. Idinaan sa mali paraan. So, kaya dito mo makikita yung pagiging weak leader. Lahat ng gagawin ng mga masasamang gawa, gagawin po talaga nila. Now, punta po tayo sa... Wala na pinagkaiba rito kanina. Kung may mga partner tayo, kapag mananampalataya, huwag natin kukontrolin sila. Bakit? Pagiging diktador, isang kasalanan. Kaya yun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Pagiging diktador, utusan yung mga para patayin, gusto niyang patayin. Isang malaking kasalanan. Pagiging diktador. Bakit ka mo? May free will tayo. Kasi diba, gagaya na sinabi kanina, may free will tayo. Kung sigat, hindi niya pwedeng tanggalin ang free will natin. Eh, ba't tayo tatanggalan? Bakit natin tatanggalin? Ikaw pa natin ang free will? Matuwa po nga tayo, ay salamat ang tao na to, nagpapatuloy. Kaya, hayaan ko na magpatuloy ka, hayaan mo na rin ang desisyon ko, stop ako. Babalik ako, pag tutuhanan na kita. Nagkaroon na akong discernment, magpasakop sa inyo. Magiging katawa-tawa po tayo, pero totoo yung mensahe ni God. Kung mapapansin nyo, pag ako nag-preach, hindi sa matatamis sa salita. Kaya sa kabila, kaya sabi pastora, magiging kulto. Kulto yung panambahan. Pag yung lagi mong tinutok, yung hindi sila matasagasaan, yung puso nila. Kasi pag nasagasaan ka naman, aalis yung mga nananampalataya. Gusto nila lagi busy, pagmamaliga, sa lahat ng mga matatamis sa salita, iniiwasan po nilang masagasaan. Alam niyo ba, minsan nabanggit ko yung rapture. Natapik ko sa kabila pa yun eh. Nasitapan, pastor. Bakit tinatapik mo yan? Yung nasa prayer, mali naman ko. Prayer meeting yan, diba? Tinapik ko yun. Yung binigay sa akin, ang mga patay ko. First time ko namin mag-talk eh. Nasita ako. Mali. Bakit daw? Ba't mo tinutok? Mamaya magkawala yung... Sige lang. Paalala ni God dyan eh. Ba't natin, paano kung nagkamatayan natin pwede mag-talk about rapture? Hindi nakakilala, hindi nakaalam. Yung mga nais makaalam na may rapture pala. Yun pala, dapat tayo magpasakot. Kaya sumali. Kaya nga, dito, mandami talagang, hindi mo talaga mga taga-Roma, 12,
Kaya, salamat kay God kasi nagkaroon tayo ng totoong panambahan. Salamat kay God, tinapil tayo sa kabila. Pinapamamaraan ni God eh. Tinapil tayo sa kabila. But, ang kahilingan na, huwag tayo magtatanim ng galit sa tao lang sila eh. Gaya sila, nakagawa tayo ng kasalanan sa kapwa eh. Good tayo ka naman. Kaya palagi natin, sinasama sila sa pananahin. Gaano mo katigas ang puso tayo pero may hangganan. Naalala ko na kay Pedro eh. Kay Paul, bigay mo na kay Sitan. But, ay tumingin mo talaga. Maging makatotoo. Dito nagiging weak leader sila eh. Ito, sakto sila sa mensahe natin. Lahat naman ng panambahan dito sa Middle East. At masama pa nito, yung nagalak yung panambahan. Milyon-milyon pa nga eh. Bakit? Doon sila nakatingin sa blessing, yung matatamis ang salita. Bakit? Para lalo silang kumita. Malaking negosyo ang panambahan, pagtatayo ng panambahan. Kaya malaging, tayo tayong panang. Doon patawan doon. Ano lang po natin yung masamang tinatakot ng mga panambahan. Lalaki ng panambahan. May nakapos yun, mga 5 tao yata yun. Kasi may mga babae pa. Nakakalungkot kasi papupunta sila kanilang pinakita ni God. St. Pierre. O, so marami sila Kaya mga kapatid, at mas doon tapasok tayo, dito pa sa mga taga-Roma. Yes, may taga-Roma pa pala. May taga-Roma, sa page, singit po natin, taga-Roma. Basahin na po natin, 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong mga katawan sa isang haing buhay. So, yung pagpapagal natin, pagpunta natin dito, yung kaluluwa natin, nilalapit natin kay God. Bless po kayo. Yung nais magpatuloy kay God, bless kayo ni God. Bakit? Nag-work ang Holy Spirit sa inyo. Yun ang ating dapat tayo magkaroon ng direction. Huwag tayong pagkida-kida, baka malaglag tayo sa impyerno. So, na iyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay. Mabasa atin ang dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ni God. Padang nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya manatili tayo, huwag lang natin kalimutan. Totoo, sa totoo. On the spot, nakakalimutan natin ang mensahe ni God paglabas ng panambahan. So, use din. Di-distinguish lang natin ito kung nag-work ang mensahe ni God sa atin, kung may nagbabago sa atin. Kung naging prideful tayo noon, magiging manifest na lang yung pride natin. Magagawa natin magpakumbaba kay God. Sa ating sarili, sa ating kapwa. Mas maganda ngayon, mas marami nagagalit sa atin eh. Pasok tayo sa mensahe ni God eh. Yun, kung kayo nagpapasakot sa akin, marami magagalit sa inyo. Diba? So, ibig sabihin, under tayo sa mensahe ni God. Kaya sige, magalit kayo na magalit sa iyo, hindi mo makakasakit sa puso. Kayo naman. Puli po. So, now, kundi mag-iba kayo ng pamamagitan sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Yun. Nire-renew ni God ang ating mind. Kaya kung kayo naging prideful tayo, salamat at nagkaroon ako ng pag-ibig na bumula sa iyo, Lord. Nagagawa ko ng magpatawad sa aking kapwa. Nagagawa ko ng pakinggan ang kanyang mga hinaing. Hindi na ako nagiging matigas ang puso. Nagiging prideful sa iyo. So, pagbabago ng iyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya sa lubos ng kalooban ng Diyos. So, mangyayari lang po natin ito kung tutuhanan natin tanggapin. Sige. Ang isang uri ng pagmananalangin, isang uri ng pagbasa ng Bible, isang uri ng pagsunod sa mga pinabuutos ni God. Bagamat yung paggawa natin sa mga batas ni God ay pinagagawa sa atin,
ito hindi makapagligtas sa atin. Bago sa makapagligtas sa atin, si Lord Jesus Christ mismo. Kaya lang natin, para matanggap natin kaligtasan, ito tuhan na tayong pasakop sa Kanya. Sundin natin ang pinagagawa niya sa atin. Unang-una na dyan, maging humble tayo kay God. Una, salamat sa mga mensahe ni God na masasakit. May kantay na tayo na masasakit. Bakit? Ito yung magkakaroon tayo ng group, yung yayapong tayo. So, application po tayo. Mga taga-Episo 6:12. Sapagkat ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga manuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito, sanglibutan laban sa mga uklo sa espiro. Sisitan at sigat na naglalaban. Tayo ang pamato ng dalawa. Now, kung gusto natin magpagtagumpayan ang laban ni God, ay kailangan hanapin natin si God sa ating mga buhay. At hindi lang natin hanapan, magkaroon tayo ng pananampalataya na may takot sa Kanya, gaya ng prayer meeting namin, takot kay God. Na may pagsasagawa. Nasa pumasok tayo sa covenant ni Abraham. Hindi tayo maitakwil ni God. Hindi tayo tuluyang layuan ni God at mapunta sa place po ni Satan. So kasamaan sa dakong kaya. Konklusyon po tayo. May maganda akong news pero secret muna. Pumasok na lang itong conclusion eh. Evil leaders will lose all truth. So nakakaawa tayo, nawalan tayo ng kasiyahan at mumula kay God. Although masaya tayo sa mundong ating ginagalawan, subalit nalalayo na tayo kay God. Kaya patuloy po natin hanapin si God. Patuloy natin kausapin personal si God. Paano makipag-usap kay God? Ano ginagawa ko? Play tayo ng music about prayer. Mahina lang, background. Sabay, kahit ikaw lang sa loob ng room, sabay hanapin yung mukha ni God. Amen. Sabay, pag-uumpisa ka na panalangin kay God. Mararamdaman mo yung Holy Spirit. Tatayo yung balahibo. Ngayon, pag naramdaman mo yun, ibig sabihin, napapakinggan ni God ang ating mga hinaing sa Kanya. So, ibig sabihin, hiningi po tayo, sinisin tayo ng pag-ibig ni God. So, now, ayun, challenge po tayo. Ayun kay Pastor David o David. Sa buong Biblia, ang masasamang pinuno ay madalas na nakikita bilang mga individual na ginagamit sa maling paraan ang kanilang kapangyarihan. Kagaya na kanina, suhol para binigay sa akin. Salamat sa suhol, patuloy ko nagagamit. Now, na inililigaw ang mga tao mula sa mga utos at katarungan ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing babala laban sa di matuwid sa mga pinuno at sa nagbibigay ng kaunawaan sa paninindigan ng Diyos na sa tiwaling pamumuno bilang mga mananampalataya. Mahalagang kilalanin ang epekto ng hindi makadiyos sa pamumuno at ayon sa ating sarili sa kalooban ng Diyos. So, maraming beses na pinakita kung nagbabasa ng Bible sa panahon ng anak ni Saul, tama po yun, Pastor? Anak ni Saul, Solomon. Anak siya ng David. Anak ni Saul si Jonathan. Yung naging yung sumunod na hari, nawala si Solomon, si Hari Solomon. Doon nag-umpisa yung mga maling pamumuno. Kaya naman yung mga Israel, pinarusahan talaga nila. Kaya dito papapasok, pag may pamumuno sa isang binigay ni God, sa ating trabaho mismo, na i-apply natin si God, magiging maganda ang samahan. Pinakamababa, nagtutulungan. Kasi naman sa mga pumalit pang hari, nakatuloy na yung kagad, binalik na naman ni God. Pinagpala namin Israel.
Pero ganun pa ulit. Kaya doon, mensahe talaga sa atin ni God yun. So, now, ayun. So, may binigay pa pong mensahe si God, Isaiah 10:1. Nakakaawa kayong mga gumagawa ng makatarungang kautusan na upapit sa mga mahihirap kong mamamayan at nagkakait ng katarungan sa kanila sa pamagitan ng mga kautusan. Yun, kinukuha ninyo ang ari-arian ng mga biyuda at mga senaryo politiko na may panambahan na isang kapatiran, gabi para lang dumami yung kabilang panambahan. As in mali. Kung si God ang ating isinasabuhay, si God ang magpaparami ng mga kongreso. Bakit? Alam ni God, may quality yung panambahan. After quality, papasok yung quantity. Kagaya ng, may kapatiran ako may roommate na ako Salamat kasi nabigyan ako ng roommate. Sumikit yung room ko. But salamat, nanapanabasis sa kabila. Pinanggalingan namin doon sa kabila. Minsan napanood niya yung mensahe ng preaching ni Pastor Donald. Ang tanong sa akin kagad, pagdating ko ng bahay, Kuya, yung pastor niyo ba mabait? Sabi ko, mabait naman yun, hindi naman nangangka. So sabi ko, yung dalawa yung pastor, mag-asawa ng pastor. Yun. Bakit? Kasi minsan napanood yung preaching niya. Ang preaching niya nakaayon talaga doon sa Bible. Ano ba? Glory to God. Pwede ba pumunta sa inyo? Sabi ko, yes, pwede ka pumunta pero hindi kita i-invite. Kasi may panambahan ka. Pero kung willing ka pumunta, go ahead. Pero sabi ko, huwag kang isang bisis ka pumanambahan. Kaya kang tumuloy nila. Panggabi po yun. Kasi hindi pa nagkakaroon ng paggabi, yung schedule. But salamat at napapanood yung preach. Kung ang ibang mananampalataya na napapansin yung magandang preaching, ano pa kaya tayo? Nandito tayo sa panambahan. Tapos paglabas natin ng panambahan, nalimutan natin mag-preaching. Magagandang mensahe ni God na hindi dapat natin balulay. Kasi ang pinag-uusapan dito, kagalingan spiritual man. Dito papasok ang pagiging Jehovah, Rapha, ni God. Tanda po natin, ang bahay panambahan ay isang hospital. Hospital ng ating spiritual man, hospital ng ating katawang lupa. Now, mukhang busy po kayo dyan. Now, punta tayo sa ayun, tapos na pala. Ayun, natapos na po ang ating outcome, observation, thing, yan, critical challenge and weak later on. Maging pasok tayo dito sa number 1 dapat. Yung mga senaryo na dapat sa alang-alang natin nasa baba. Sa alang-alang din natin namumuno sa atin. So, ibig sabihin, dipintig na magtulungan. So, another mensahe ni God, huwag kayong pupunta sa panambahan na nakatingin sa mga kapatiran, sa pastor, sa akin, pagkus. Sa akin lang kayo. Kay God lang tayo tumingin. Kasi doon tutungi mo ang mga mensahe. Hindi God. Sabi natin, pakialam ko sa kanila. Basta may Diyos ko. But siyempre, kasama sila. Salamat sa kanila. Ganun yun. Ibig sabihin, tino-join in lang po natin yung ating heart. Bagi makatutuhan po talaga tayo kay God. Kaya, glory to God at bagat may nawala nakaraan, narito kayo ngayon. Glory to God. At isa buhay nila po talaga si God. Kasi sabi nga ni kanina, mas magaling tarakan tayo ng matatalas sa salita ni God. Papalayain tayo. Nasa mensahe ko nila dyan. Kaya, ako rin ang tao din naman ako Nasasaktan din ako, pero salamat kay God. Nag-work pa yung Holy Spirit. Kasi pag hindi ka saktan, manik ka na, inalis na ni God yung Holy Spirit. Mapupunta tayo doon sa impyerno na gusto puntahan ng magkama. Nakakalungkot. Pero bless po yung bansang Pilipinas. Bakit ka mo? Meron tayong totoong pastor, congressman, Pastor Billy Abante. I-evangelize nila yung mga ama. Kasi sabi nga ni God, huwag kayong magagalit sa taong nakakagawa ng kasalanan. Bagkus magalit kayo sa ginagawa nilang kasalanan. Paano tayo magagalit?
ipag-pray po sila. Huwag na may ipag-pray punin sila. Mamandag ka na sa... Ipag-pray sila na patawarin sila, makakilala sila kaya isa sila ng Holy Spirit. So, kasi may pananagutan sa isa't isa eh. Sabi nga ganun, panalingan kayo, magtulungan, magdamagan. So, pag nataliman tayo ng pag-ibig ni God, sabi na unawangan ni God, si God ay pag-ibig at hindi God. So, mas magandang saktan tayo na saktan. Basta, ang mahalaga ay lagi tayong positibo. Okay. So, maraming salamat po sa pagkakataon ito at isa naman po katagumpayan po. Naway ay tumimo po talaga kasama po ako doon sa nagsasalita po dito doon. Dahil hinahanap po namin, yung mapagtagumpayan po namin ang provision po na nagmumula po sa inyo, Lord. Habang kamay kay hininga hanggang sa pangalawang buhay po namin. Lord, salamat po Lord, sa pagpangunang niyo po sa amin. Salamat sa pag-iingat niyo po sa building na ito. At ito po sa mga dalangin pasalamat pagkamila po sa inyo. Pagsamba sa mga yung mga halabugtong na this Christ, mag-isawa ng samang pagawin po ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin, sa punang amin. Lahat higit sa lahat doon sa mga tumatakwin po sa inyo. Maraming salamat. In this name, Amen and Amen. Amen. Arlene. Maraming salamat po sa message ni God na inihanda sa atin sa linggong ito. Para sa preparasyon na naman sa panibagong linggo na naman ng buhay natin. So, ngayon, may verse akong babasahin dun sa, punta tayo sa ating tithes and offerings. Dun sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, and so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord of hosts. He will see if I will open the windows of heavens and pour out from your blessing without measure. Subukan natin si God. Amen. Amen. Subukan natin si God na yung sabi niya, subukan niyo ako, test me. Hindi natin testingin si God tungkol sa ating kahinaan dun sa ating pananampalataya. Kundi susubukan natin siya sa ating mga 10% sa ating mga kinikita. But mostly, susubukan natin siya na ibigay yung buong puso natin. Yung totally committed tayo dun sa Kanya, sa mga pinapagawa niya sa mga buhay natin. Kasi sabi natin dito sa ating mga tithings, sabi niya, tithes and offerings are not mandatory. Pero isang patunay na ikaw ay niligtas na ni Kristo. Amen. Amen. Kasi hindi lang nag-base tayo sa ating financial, di ba? Kundi yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, na kahit tayo makasalanan pero tinanggap niya tayo. So, yun ang pinakamalaking offer natin dun sa Panginoon. So, sa araw na ito, ibigay natin yung nating buong puso. Kung ano meron tayo sa ating mga bulsa, hindi natin isipin yung wala, hindi natin isipin yung konti lang, kasi hindi natin malimitahan yung blessings ni God sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa bawat hininga na binigay niya sa atin. So kung anong meron sa atin ngayon, yan ay blessings ni God. So tayo po ay magbigay.